2 Samuel karon nga hapon chapter 18. 2 Samuel chapter 18 will be reading verse number 19 down to verse number 33 para makuha nato ang context sa unsay ato ang isgutan karon out of this text. 2 Samuel chapter 18. Kung naana mo, say amen. Ako lang magbasa, just follow me as I read. There is chapter 18. Bag-o ra namatay ang anak ni David, si Absalom. Nagkandak siya, nag-led siya o kining kodita against sa iyahang amahan. David was the king during this time and he was killed in the battle. Absalom was killed in the battle. He actually asked the soldiers nga, dili lang unta patyon si Absalom. Kay bisag inana siya karebelyoso, iyang giingnan ang iyang mga sundalo, palihog i-preserve ang kinabuhi sa akong anak. Pero sa diha nga nagsakay siya sa kabayo, unya kay taas man kay buhok si Absalom. Nasangit ang iyang buhok dito sa oak tree. And because of that, the Bible says he was between heaven and earth. No, nabitay siya dito. Unya nakita siya sa usa ka sundalo. Unya nitugan ang sundalo kang Joab. Ingon ni Joab, unya wa man nimo gipatay. Ingon tong sundalo, anong patyon nako? Supa ko sa atong hari, sa dili. Kuha siya og tulo ka dart, iyang gidunggab si Joab si Absalom siyang dughan, and ang mga sundalo ni apil pud og patay, and Absalom died. And because of that, actually it was both great news and bad news. Great news because for the majority of Israel, natapos na ang away, they have to celebrate. Pero para sa king, it was bad news. Kay bisan unsa kabadlungon sa iyang anak, nasakitan gyud gihapon siya. So karon, the news has to come to the ear of the king. Moabot dito kang David. No, so muna ato ang basahon karon kay wa pa kaabot sa iya ang balita. Look at here, verse number 18. Verse number 19, I'm sorry. Ingon ang Bible sa verse number 19. Then said Ahimaaz, the son of Zadok, let me now run and bear the king tidings, how that the Lord had avenged him of his enemies. So nag-volunteer si Ahimaaz nga siya lang mo ay magpahibalo sa hari. Pero sa verse number 20, and Joab said unto him, thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day. Next day pa ang imong schedule. But this day thou shalt bear no tidings. Di ka magdala og balita sa hari. Because the king's son is dead. In verse number 21, instead, ingon si Joab, then said Joab to Cushai, go tell the king what thou hast seen. And Cushai bowed himself unto Joab and ran. In verse number 22, then said Ahimaaz, the son of Zadok, yet again to Joab, but howsoever, no, to whatever extent, let me, I pray thee, also run after Cushai. And Joab said, wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready? So, nilakaw na si Cushai kay mo'y gusto ni Joab nga magdala sa balita. Pero naingon si Ahimaaz, ako lay adto be, muapas lang ko. Ingon si Joab, ngano madto magiging ka nga, wa man ka na ko gisugo, nga di man mo schedule karon. Basta by all means, paadtuan lang gid ko. And then in verse number 24, and verse 23, but howsoever, said he, let me run. Namugos gid si Ahimaaz. And he said unto him, run. Ingon si Joab. Kasi, ikapuyan siguro siya ba? Sige, gusto mo kakalakaw. Then, Ahimaaz ran by the way of the plain and overran Cushai. Kusukay ang dagan. Siguro siya shortcut. Kay katong gipaunag dagan. Apsan niya? Na-overtake ka niya. No? Sakay guro ni siya o kining sakyanan, no? Basin sakay siya og Land Cruiser, wala kabalo. Pero wala pa na sa una. So ingon diri sa verse number 24. And David sat between two gates, and the watchman went up to the roof over the gate unto the wall, and lifted up his eyes and looked, and behold, a man running alone. So nakita sa watchman nga naay nagdagan paingon dito sa asa nagpuyo si David. Okay pa mo? Verse 25. And the watchman cried and told the king. And the king said, if he be alone, kung siya rang isa, there is tidings in his mouth. Naani siya
man running alone. And the king said, he also bring it tidings. For sure, nagdala po na siya balita, duha sila kabuok. And the watchman said, me thinketh the running of the foremost sa akong una-una is like running of Ahimaas, marag si Ahimaas man eh, the son of Zadok. And the king said, oh, he is a good man, and cometh with good tidings. Verse 28. And Ahimaas called and said unto the king, all is well. Ingon siya, maayo ang tanan. Everything is going well. Ingon ni David, uy, si Ahimaas, nani, maayo ang balita. Ipadali. And he fell down to the earth upon his face before the king and said, blessed be the Lord thy God, which had delivered of the men that lifted up their hand against my Lord the king. Excited kesa, oh king, let us celebrate. Kay katong mga nagrebelde nimo, nahurot na sila o kapildi. Let the nations rejoice. Nakadaog ta. We won the battle. Pero tanawa sa ingon sa king. And the king said, is the young man Absalom safe? Murag sa iyang una-una, unya na ko mag-celebrate kung mahibaw-an ako unsay nahitabo sa akong anak. Thank you. Pero mas interesado ko kung buhay pa ba si Absalom. Ingon niya. Unsay iyang sulti. And Ahimaas answered. Kanga na siya, no? Sa all is well, pero mo kabantay ka nang pungutanon ka usahay dayon murag dili ka sigurado sa imong isulti kay basin ang imong istoryahan ma-offend, malain. Di ba? Ingon na ta usahay no? O kagahapon na may gisangyawan. Ang iyahang pagtuo sa kaluwasan, Jesus Christ og bautismo. Uy, murag magkanga-kanga pumi og explain niya kay naaman mi dito sa iyahang balay. Uy, nagtudlo pag isa sa Bible. No? Pero grabe isog gid kay ni si missionary Pabroa. Igiingnan niya dito. Pero sir, kung mamatay ka karon, sigurado pag ka nga moadto sa langit ang imong kalag. Asa nga? Adi pa ta ka sigurado ana. Murag nalain siya, no? So dili sa kahibaw unsay iyahang itubag. When Joab sent the king's servant, this is his answer. And me, thy servant, nakabantay ko nga gubot kayo, I saw a great tumult. But I know not what it was. Pero kay bawag siya. Nga namatay si Absalom. Pero di niya masulti. So sa may tawag ani? Half-truth. So kung half-truth sa ito ba, na ay part nga bakak. Kung di gani ka masulti sa kumplito, accurate nga kamatuuran, ang tawag na bakak gyapon. Uy, gamay raman eh, bakak gyapon. Kulang ang mensahe. Kulang ang mensahe sa kamatuoran nga iyahang gisulti. Hey Christians, make sure if we share the gospel, we know the accurate truth. Amen? Kay daghan kayong nagsulti karo gospel, pero ang uban nga gospel nga gisulti, kulang. Di sila kasayod. Kung kulang imong gospel, ang imong sangyawan, kulang-kulang pod. Di pod ba kumpleto ang iyang kaluwasan? Murag dili siya sigurado. Kahibaw siya pero mahadlok siya. Kay base unsay reaction niya sa hari. Kung magbase ta perme sa reaction sa tao, di kita kasagyaw. Uy, di sana ako ni sangyawan si Lola kay base ma-offend unya ni. Uy, basin malain unya ni. O kaniyang people, di na ako ni prangkahan kay basin undang nagsimba. Just tell the truth. Amen? Ingon rin sa verse number 30, and the king said unto him, turn aside. Kabaw ka, isa ka, daplin sa. Kay murag di kay ko satisfy sa imong balita. And stand here. And he turned aside and stood still. Nangot ko si Emas, kaya binakog malipay ang king. Mas na siguro ko ano, kanang bonus ba? Kung kisay makaunag hatag sa balita, gadagadagan guro siya. Niya kay wa man siya na uyunan. Niya padaplin sa. Verse 31, and behold, Cushai came. And Cushai said, tidings, my Lord King, for the Lord had avenged thee this day of all them that rose up against thee. Unsa iyang tubag, verse 32. And the king said, Cushai, is the young man Absalom safe? That is my question. And Cushai answered, Diritso, ingin siya, the enemies of my Lord, the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. Kung unsay nahitabo sa majority sa imong kaaway, nga nangamatay, maopoy nahitabo sa imong anak. Gisulti niya ang tinuod, ang tibuok nga kamatuoran. The whole message of truth. And what happened to the king? Verse number 30. And the king was much moved.
natandog siya sa balita nga gisulti ni Kushay. Wa siya maatandog sa gisulti ni Hemas. Natandog siya sa gisulti ni Kushay. And went up to the chamber over the gate and wept, and as he went, thus he said, "Oh, my son, Absalom, my son, Absalom, ikaw kuno'y mamatyan og anak, bisag unsa pa nakabadlongon, kay gikan ka na sa imuha, masakitan gid ka. Would God I had died for thee, oh Absalom, my son, my son." Mauni siya ang mensahe nga nakatandog sa kasing-kasing ni David. Unsay nakatandog sa iyang kasing-kasing? Ang kamatuoran. Amen? Anong naama ka diri naglingkod karon? Tungod kay ang kamatuoran ni abot sa imong panimalay. Og tungod sa kamatuoran na usab ang imong kinabuhi, busa naglingkod ka karon. Og dili lang tataman nga maglingkod, kundi ato sad ni nga isabwag isulti ang kamatuoran nga imong gidawat. Ayaw buhin ni kung unsa ka kompleto, mao gyapon ang imong pagpasa. Amen? Kay ang kamatuoran nga atong ipasa karon, kung ato ganin isang mapaksian gamay, pagkasunod generation magka-deteriorate, magka-devalue hangtod nga daghan na kayong mga heresy dayon. So, the message that I want to get across this afternoon, title of our message, The Run for Truth. Ang pagdagan para sa kamatuoran. Mura magmudagan og kwan, politiko. No? Pero muna nga to ang mensahe karon, The Run for Truth. Mag-pray sa ta. Shall we all stand and pray? Lord, salamat kaayo sa imong kaayo. Salamat sa pribilehiyo nga kami imong giluwas. Salamat Ginoo ani nga church diri sa Pigkarangan Bible Baptist Church under sa leadership ni Pastor Ray Sobrabas. Lord, padayon pagig ka nga mag-bless kaniya sa iyang family o sa tanan that you will cleanse us. Please speak sa imong pulong, mapaabot ang kamatuoran sa among tanan. Convict us with the power of your Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen. Pwede na makalingkod? There are 3 things nga I would like to share sa inyo karon nga hapon. Una, number 1, the right message. The run for truth. The right message. Kung may tag the right message, the accurate and complete message. Kanina atong gisgutan nga ang tinuod nga balita mao ni namatay na si Absalom. Og ang mga majority sa mga kaaway kay ang gibuhat ni Absalom, nagkudita siya against sa iyahang amahan. Kung moatras ka sa chapter 17, chapter 16, daghan sa mga citizens sa tribe of Israel, especially sa 10 tribes, doon sila mga issues nga gusto nila dadoon sa hari. Pero tuwa dito si Absalom sa gate. Dili sila kalahos. Ingon nila, "Oy, busy kay daddy, busy kay ang king." Pero wala magud siya gi-assign nga deputy nga magsulbad sa inyong mga issues. Pero pwede gud ko mo volunteer ninyo. Luya ka ninyo. Oy, ako na lang mo tabang ninyo. And the Bible says that he stole the hearts of the people. And because of that, no, nidaghan ang mga tao nga nidapig kang Absalom, and it caused rebellion, and it caused a coup d'etat. Gusto niya i-overthrow ang kingdom ni David. Pero wala siya nag-succeed because nakita nato nga si Joab mismo, ang right hand ni David, mao inipatay ni Absalom. And he died. So ang kompleto nga mensahe mao ni nga si Absalom patay na. Nahibaw ta nga normally sa gubat, mas matapos ang away, either mo surrender ang leader. Okay? Bisag daghan kay nangamatay mga sundalo, moingon leader magpataas siya og puti nga panyo. Oh, dili na mo away. Or ikaduha, mahuman ang away kung ang leader mamatay. Nasabtan na to? Because it doesn't matter if millions will die as long as the leader lives, then the war continues. Busa na surprise si David pag abot ni Ahimaas. Naasi ang una-una. So ato pa, kung namatay na ang mga kaaway, kung mag-celebrate na ta, namatay na po ang leader. So gusto niya madunggan, gikan sa ilang baba, what happened to Absalom? Unsay nahitabo sa iyang anak. So the right message, when we talk about the right message, it is the accurate and complete message. Now, in the area of mission, ani nga kalibutan, we find that there are many false messages that are circulating concerning Christ. Kay balo tadaan nga daghan na kayong mga false teachings that are spreading around the world.
The major religions in the world nagtudlo og sayop nga doktrina mahitungod sa kaluwasan. Ang Buddhist nagtudlo nga makaluwas si Buddha. Ang mga isa tawag ng religion sa Sri Lanka, I forgot. The Hindu, ang Hindu nagtudlo nga in everything, no? Diyos. Naadiha ang Ginoo. Basta kung madto ka dito sa sentro sa Sri Lanka, dito sa Colombo, dito ka makakita nga ang mga traffic dito mga baka. Mga unggoy. No, kay dili nila na pambadlungon na diha sa syudad. Why? Kay nagtuo sila nga imong lulo namatay mo to. Ay paliksi kay mo nang lulo nga namatay. Tagay nagchance ang binutan kay para mahimo ng tao sunod kinabuhi. Kay bawta nga daghan na kaayo nga nag-circulate nga mga false nga mga teachings on how to be saved. Pero what's worse karon is within Christian circles, within Christendom, na ay nagtudlo og sayop nga ebanghelyo, na ay nagtudlo og sayop nga gospel. Are you still with me? Nagtuog yapon sila ni Jesus Christ, pero sobra, unya, kulang. Ang Biblia nagsulti nga di na to nidungagan, di po natuwangan. Importante kayo nga kung unsay kamatuoran nga gisulti nini, maugyod ang ato ang itudlo. Kabantay ka, kamo mga young people, no? Dito sa amuha na, ako may youth leader gapon dito, sige magpadula, no? Every Sunday, nagyapon may fellowship. Magduwa may youth relay. World relay. Kanang imong word nga ipasa din pila raman na kasigundo, pag abot dito sa tubangan, lahi na. Maingon ka, sige, ipasa, baho kag tiil. Ang iyang isulti, baho kog tiil. O ikaw nagsulti ha, baho kog tiil. Ikaw, niingon. Nausab na yun. You know, it's very important that we pass the right message. Amen? Kaya ano, kung dili na to, kung dunay gamay nga part diha nga sayop, pagpasa ni mo na all throughout the generation, magka-deteriorate ang accuracy sa imong mensahe. Amen? So, gusto ni David nga makadungog sa insakto nga mensahe. You know, dahil mga doktrina karon, I don't know kung nakadungog mo nga si Jesus Christ, dili gid siya 100% sinless. Kaya ang nagsabak niya nga si Maria, no, ang dugo ni Maria nga makasasala ni nilatay pod diya sa kinabuhi ni Jesus. So therefore, Jesus is not 100% nga perfect nga human. Na, kung makasasala si Jesus Christ, di gid siya kaluwas nato. Na pero na yung mga nagtudlo, ang uban, no? Tungod atong nahitabo sa pandemic, ang uban nga matao, sige nagtanaw sa internet, sige nagtanaw ka ng mga live streaming. You know, I do not condone live streaming. That's good because some of our members nga dili makasuod sa church ato nga time, dito sila mag-live streaming. Pero ang buhaton sa uban nga mga membro, kung di na sila ganahan sa mensahe, kung maboard sila sa mensahe, mag-live stream po sila sa uban nga live streaming, sa uban nga Baptist Church. And what's worse, was sila kabantay nga, tuwan na sila kibuloy na minaw. Mga kaigsoon, are we really rooted to the Word of God? You know, one time I was witnessing dito sa Dipolog. Niabot ko dito sa City Hall, hatag kog trucks. I was so happy. Kaysa diha nga, naghatag kog mga balasahon, gidawat ko sa usa ka doktor. Siya, pastor, sulod dali, sulod. Uy, gipasud ko niya. Kuyawan ko, abi kog dipatihon ko ba? Unsa man na imong ipanghatag? Ko balasahon ni ma'am, gikan sa Bible. Unsa man day imong denomination ko Baptist. Insa parihata Baptist pag ko. Uy, Baptist day ka dok. Oh, sa una. Karon sa una man. Kay karon ni balhin ako ni Kibuloy. Ala ko muna. Ala kanon ni balhin man sa ni Kibuloy. Insa ka si Kibuloy og ang gitudlo sa Baptist parihara kag papaita gid kayo ni. Sige guro ni pananaw og live streaming ay. Kuyaw kayo no. Muna di kita magkumpiyansa. Simba kita, amen. Maminaw kita sa gitudlo sa atong pastor kay bawat nga gikan gyud sa Biblia. Ayaw kumpiyansa sa unsa gipangsulti diya sa YouTube, no? Tungod kay gwapo kay mga graphics. That's very deceiving. Now, unsa pa gyud, no? Nga ang kamatayon ni Kristo dili siya supisyente o kinahanglan mo tuo pug ka sa imong buhat mo na mong na tagbuan gapon. Dili siya. Gi-explainan siya ni Missionary William, gi-explainan sa nako. Pero while nag-explain me, sige sa gana, naman to Ate Gemma, Ate Gemma. O, na si Ate. Nag-isa permi. Pastor, sorry kayo, di ko makadawat, ana.
Ingon si Pastor Christopher, sige, mag-pray na lang ta. Kay mo adto na mi dito sa unahan. Kay napa may uban dito nga masangyawan. You see? Nagtudlo gyapon ni Jesus Christ. Pero kulang ang uban sobra. Ang dapat is accurate nga message lang. Amen? We need to proclaim the right message. We need to get the right message at the right time. Praise God, we have the right message. Amen? The gospel, the complete and accurate message, the death of Christ is sufficient to save our souls. Now, you better know this message. Kay bao baka ani nga mensahe? You better believe ani nga mensahe. Make this clear sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing. Proclaim the right message. Proclaim the complete message. Proclaim the accurate message. Tanawa gani sa 1 Peter chapter 3 verse number 15. Importante kay ni. Dili lang kay sa mga Bible student, kundi para sa ato tanan nga mga Kristohanon. 1 Peter 3 in verse number 15. Unsa giingon ni Peter sa iyang mga audience as he was writing this epistle. Okay ba? Verse number 15. But sanctify the Lord God in your hearts. See the next phrase. And be ready, now always be ready, be prepared. Always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you. Kung naay mangutanan nimo, membro de kaspig karangan, unsa da inyong gituan diha? Di na kami ngon, time pa, tawagon sa nako si Pastor Ray. Time sa, tawagon sa nako si Pastor Gilbert. Time sa, tawagon sa nako si Pastor Christopher. Amen? Dapat diretso ka makatubag. Kung luwas ka, immediately, automatically, makasulti ka about the hope that is in you. Amen? Pero ay pagdebati. Amen? Kaya ingon sa Bible, with meekness and fear. Uban sa pagpailawom o pagkadok because you're dealing with eternal souls. Mga igsoon, kung naay makigdebate nimo, pasagdi lang na, ayaw siya og tagda. Kaya makadaog mangani ka sa debate, pero wag gyapon, di gyapon siya maluwas. No? Just move on. Padayon sa uban nga kinahanglan. So, ingon din that we have to be ready to answer every man, no? That's asketh you a reason of the hope that is in you. Unsa ni naa diha sa inyong church? No? Kung maingon, kung naa ka imbitahon, pwede ka na ako ma-invite. Sir, pwede ka ma-invite na mo, ma'am. Ay, dili na lang kay parehara man natong Ginoo nga gituan, inyong Ginoo mo pa nang Ginoo. Ay ina nga, mo gyud parehara man gyud. Okay naman. Dili pareha oy. Kay ilang Ginoo. Gibitay gapon. Pero ato nabanhaw na. Amen. Buhi ang atong Dios. Okay, bawta nga katong nagpabilin sa cross, dili ta mao ang Ginoo. Katutong duha nga nabilin. Amen. Pabilin sa cross pero ang atong manluwas nabanhaw man. So first natong makita is the right message. The right message. Kini nga right message, kini nga accurate message. Mauni siya ang mensahe nga giwali ni Kristo. Mauni siya ang mensahe nga giwali sa mga apostoles. Mauni siya ang mensahe nga giwali ni Apostle Paul. Mauni ang mga mensahe, mauni ang mensahe kini nga kompleto o accurate nga message, mauni ang mensahe nga giwali sa atong mga forefathers. Ila kining gipatuluan sa ilang dugo, sa ilang kinabuhi. And this message came across to all Europe. Niabot sa Amerika, niabot sa Pilipinas, niabot sa pigkarangan. Amen? And we are ready to bring this message to the world again. Amen? Padayon nato ni iwali. The right message. But number 2, look at here. Padayon ta. Not only the right message, but number 2, the running messengers. The running messengers. Ang mga nagdagan nga mga mensahero. Duha mo to sila kabuok, no? There are 2 runners nga atong makita dinhi. Ang unang runner atong makita was Ahimaas. Tanawa gani sa chapter 18, verse number 20. Balik na dito. Sa 2 Samuel chapter 18. So unsa kanay title sa atong mensahe? The Run for Truth. Ang pagdagan para sa kamatuoran. The run for truth. We need to get the right message. Getting the right message at the right time. 2 Samuel chapter 18
in verse number 20. Tanaw na to diri. Verse number 20. All right. And Joab said unto him, Thou shalt not bear tidings this day, but thou shalt bear tidings another day. But this day thou shalt bear no tidings, because the king's son is dead. Jump to verse number 22. Then said Ahimaaz the son of Zadok yet again to Joab, But howsoever, let me, I pray thee, also run after Cushai. And Joab said, Wherefore wilt thou run, my son, seeing that thou hast no tidings ready? And then if you read verse number 23, gitugutan siya, kanihangyo siya ng mudagan. Now, kini nga runner, kini si Amas, nag-volunteer siya. It wasn't his turn to bring the news. Dili iyahang ripa, dili iyahang schedule nga mudala sa news. Excited siya to bring the news. He even overtook Cushai and came first to tell the king. Pero ang problema, he does not have the courage to tell the whole truth. Amen? Wala siya kaisog, wala siya boldness nga isulti ang tibuok kamatuoran. Half truth lang isulti. Sa diha nga gusto na siya pangutanon sa hari, nang ladok siya. Kaya di siya kibahon sa pagsulti nga dili ma-offend ang hari. So this is what I learned in missions. Mas paspas muabot ang sayop nga ebanghelyo, ang sayop nga balita kaysa maayong balita. Bad news, many times, mas dali mo spread kaysa good news. Gossip spreads quicker than the gospel. Kay daghan na kayong marites. Munang paspas kayo ang gossip kaysa gospel. Katong mga butang nga wata suguan nga magstorya, mao na itong istoryahan. Gani na balita karon nga ang mga CCTV ilisa na. Tangtango na ang tanang mga CCTV sa mga poste sa mga barangay. Okay, puli ang mga marites. Kaya ang tanan nilang makita ilang isultiman. Pwede na isgutan na rin. Silduan lang sila. Uy, atong silingan no, gikag Manila. Ulo, wapa man kutsi krum nanay kutsi. Bitaw no. Kita nila tanan bisag ngit-ngit. Ano? Tangtangon pa ang kan kanang eyeglass. Kinsa ganina? Oh, labaw pa sa CCTV no. Pero unsa man nato ang gisgutan nga gossip spreads more, bad news spreads more quickly than good news. Makaigsunan dili unta. Ingon na. We are here to prevent the bad news and to spread the good news quicker. Amen? Ato nang trabaho. Kini si Amas, excited siya mudagan. Gusto siya musulti sa balita. Gusto niya nga siya ay una makasulti sa king. Pero he does not have the courage. He does not have the boldness to tell the truth. You know, I've heard an illustration sa usa ka preaching. Nakalimot ko kung ako ba nang nadunggan or ako nabasa, but ang story mo ni doon ay usa ka lalaki na pulis na grenta sa usa ka balay. Unya ang landlady nga medyo tigulang na, murag iisip niya nga murag nanay. So ang tawag niya is nanay. No, ginatawag niya nga nanay. And then gusto siya mo share sa gospel, pero ingon niya nga dili lang sa karon kay basin og ma-offend niya ni. Nagpray siya nga masangyawan niya, pero nagstorya nila murag dili gid siya nga maka-insert dili lang sa karon. Makadungog siya preaching sa church nga sulti ang inyong mga kaila, sulti inyong mga labuan. Sinag-uli niya, gusto na siya mag-share, pero murag mapugngan siya, kadili yun. Hangtod nilabay ang 5 katuig. Finally, nakadecide siya to share the gospel. Pero sa diya, nag-share niya ang gospel. Gisultian niya sa kamatuoran ang nanay, ingon ang nanay. So, imong bot pa sa bot dong, sa nilibay nga mga 5 katuig, sayop ko. Unya sakto ka? All these years? Dugay tang nakuyog, nanay mong tawag na ako. Pero karon ka masulti nga kani mo'y kamatuoran? Unya ano ang kanisulti niya itong 5 kaadlaw pa nagila? 5 pa ka bulan nagila. Nganong gipalabay man nimo ang 5 katuig? We must share the gospel as quickly as possible. Amen? So duha ka runners atong makita diri. Pero ang isa ka runner, wala siya'y guts, wala siya'y
Wala siya courage nga magsulti sa kamatuoran. But the good news is we have Kushai nga maoy gitawag, nga maoy gitagaan sa tahas, nga mudala sa kumplito nga balita dito sa dalunggan ni David. He was called to bring the news. He had the complete message. And he had the courage to tell the whole truth. Tanawa, verse number 31 and verse number 32. And behold, Kushai came. And Kushai said, tidings, balita, my lord, the king. For the Lord had avenged thee this day of all them that rose up against thee. And the king said unto Kushai, is the young man Absalom safe? Sa may kitubag ni Kushai, and Kushai answered, the enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. Ayang tubag, yes, yes, namatay na ang imuhang anak. Pero plastar kayo, no? Kaya bitaw mamatyan ka o kining relatives. O niya, kung dili matarungon og istorya, murag mo sakitan po ka, no? Dito sa mua, dito sa west side, na may kauban nga stop dito. Ma'am Cindy, kaya po yung pangalan. Tingala mi nga, hilak man, hilak, murag kining, kaning bata ba, nga kusuking hilak yun. Hilak yun kaya nga kanang syagit yun ba, ngaab yun ba? Wah, nagyud. Ako nguna-una, kaya na may bago dito nga kikasal nga magtiayon, kumatay, gisumbag garo ni Badrasel si Ma'am Miraplor. Grabe maganihilak ani, yun sa kaninya ni. Ay, di ay, si Ma'am Cindy di ay. Kaya kitawagan siya sa iyahang igsoon sa iyang mama. Hello, ikaw na Sen? Oh, tawag ni Kikol. Oh, tawag ko kay namatay na mong mama ni mo. Grabe, yung hilak. Wala yung mga intro-intro ba? Gidiritso og sulti. Wagi plastar, no? Wala pa yung mga pabulak-bulak po ang tatong. Sen, ang unani ba? Kaning moabot magid sa tuan ni di na tumapugngan. Dugay pa ang tato. Siya, diritso. Wa ko sa naka-register sa unlimited nga call. No. Nisa na. Oy, ako na nibutan dito. Uli na dire. Kay namatay yung mama. Grabe yang hilak. Imagine mamatay yung mama na inanaon kapag hatag sa balita. Di ba? All he wants to do is to tell the truth. Di isa gusto maglipod-lipod. Sin. Wa ko kabalo kung kanusta ni mapalong na akong tawag nimo, pero muna akong gusto ipabalon mo, patay na imong mama. Ha, wa sa kaandam hilak sa mayo. Is Absalom, the young man, dead? Kushai, yes, he is dead. Yes, he is dead. So dunay duha ka runners, no? The running messengers. Mga kaigsuunan, ang mga Mormons, ang mga iglesia ni Kristo, pas-pas kayo sila mag-spread out sa ilang balita, pero di mao ang ilang news, dili mao ang ilang gitudlo. Pero kita nga na din nasa ato ang kamatuoran, nasa imong kamot ang kamatuoran, nasa imo ang yabi sa kinabuhing walay katapusan. Kita mo instrumento aron nga ang maayong balita ato ang mapasa sa uban nga nanginahanglan. Dili unta sila mo ipaspas, kita unta ipaspas. Amen? Because we have the right message. O kita ang gitawag sa Ginoo, sama ni Kushai, siya ang gitawag para magdala sa mensahe dito sa dalunggan sa hari. Ikaw ang gitawag sa Diyos para dadon na mensahe dito sa imong mga barente, sa imong mga silingan o sa mga tao sa mga lugar kung asa wa panawali si Kristo. Dugay ko nagampo sa akong mama. Dugay good. Pag-sod ako Bible school, ma, musta sa berwen niya? O pa di kakibaw? Nausam na siya? Dugay raman wa dire. Man na siya di paingon. Tuwa mo tog dipulog. Tulo na kabulan may uli-uli. Usa man ni bataan ni wa may uli-uli. Pastoral theology. Ang pastor ka, pauli dito. Way kwarta ng pastor. Grabe no, kay balo lagi sila no, way kwartang pastor. Mara si pastor ray may kwarta siguro. Pero wa ako nagpapugong, nagpadayon ko kay ano, mas gamahanan ang nagtawag nako nga mao ang Dios kaysa kong mama.
Sometimes we just have to disregard kung unsay isulti sa atong mga parinti, sa atong mga silingan. Akong silingan po, ningon siya, uy, magpastor ka, biruin. Sayang gani mong utok. Imo na ihatag dito sa pastor. Pwede rin mo ka mag-alagad-alagad sa inyong simbahan. Ang lisorti, iglesia to. Huwag yun ako sa paminawa. Unya, nanawag po to ang inahan sa ang unang asawa sa akong papa. Okay, akong papa, dagag asawa. Ikatulo ako mama. Ato, ikaduhang asawa, nawag siya, Dong, gi-operan ko. Dong, asa man karon? Na akong dipolog, te, ani direk butuan, kaya pa-eskwalahon tagka-college, grabihag kayo. Nga bisan katong ikaduhang asawa sa akong papa, gitawagan ko, kaya pa-eskwalahon ko. Daghan kay mga offers, wa ko naminaw. Nagpadayon ko, nag-eskwela ko, o grasya sa Ginoo nakahuman ko, 2011. No? I spent 6 years sa Bible school. Akong asawa kay balong kay palangga kay May sa among administration. Di na ko gusto nila pagkrediton. Hapit 7 years. No? Ay namang pangutanang 6 years man nga upat ka tuig raman. Anyway, nagpray ko, nagsangyaw ko sa akong mama, maputol, nagpray ko, nagsangyaw ko sa mama, maputol. Hangtod nga nana mo mga anak. In 2019, ingon si mama, Dong, pwede ko mabisita di sa Dipoldo, Dong. O sige, ani dali. Nadto sa dito 4 days. Sabado sa gabi, akong ginan akong asawa, pwede ni mo sangyawan si mama? Wa pa din mo na sangyawi. Sige na kong sangyawan, ana. Pero problema, maputol mo ko na mga istorya god. Inyosay, murag di kayo sa maminaw nako. Kay bawa man sa akong kinsa ko. Sige, isangyawan dito sa kwarto. Dito ko sa pikas kwarto, nagpray ko. Usa ka oras sila nagstorya. Grabe kong ampo dito, Lord, luwas ako mama karon. Pag human nilang istorya, giatangan ako sila sa door. Nangutan ako kung mama, Ma, kumusta? Nasabtan ba nimo ang gishare ni Mapi? Siya, uy, nasabtan gina ako. Ingon niya, mo to imong sige istorya na ko sa una, wa mo kasabot nimo. Karon mo kasabot. Anak ko, yes, salamat kayo, bahala ko kakasabot. Ang importante nga, na-save na ka karon. Karon ma, kaya na-save naman ka. Domingo man ugma. Ang sunod nimo buhaton, magpabaptize ka. Siya, sige. Ako sang explain na sa baptism. Excited ko pagkaugma. Ako'y nagbautismo niya. Dugay nagpray, dugay nag-explain hangtod nga moong time man nakasabot gyud jagid. Pero wala dito na undang. Ni undang siya trabaho sa Manila, ni uli siya sa amo sa Bulabe. Nag-transfer sa dito sa Salog Valley Baptist Church. Nag-transfer sa ila pastorize. Ako sa iyang gimo, iyang gibita ang iyang igsuon. Iyang gibita ang ako mga igagaw. Atong last January Missions Conference, 15 may kabuok. Nagsugod niya. Ang uban ng mga parente tuwa dito nag-apil, nagsimba. Ang uban nag-baptize na. Wa ta kay balo kung unsay buhaton sa Ginoo. Basta isulti ang tibuok nga matuoran. Amen? Di ta kapuyon. Kay mao ni investment nga sure gyud nagresulta. Na ay resulta. Akong igsoon wa pa naluwas, pero sige lang ampo lang ta padayon. Sige lang ampo lang ta padayon. Kay ang kamatuoran mao ni daghan sa mga tao nga dili dayon sila maluwas sa una nato nga sangyo basin tamnan sila sa Ginoo. Pero padayon na lang ay undangi. Pagbilin og maayo nga testimony. Number 3, and this will be the last. We have the right message. Number 2, we have the running messengers. And thirdly, the rearing man. Okay? Rearing. Ano ba ang rearing, pastor? Ako kitanaw sa dictionary. Rearing is a person who is full of eagerness to listen to the news. This is the king, no? The rearing man. The recipient of the message. Ang gusto maminaw sa minsay. Kinsa man ni? Si King David, balik ta diri. In verse number 29 at 28. And Nehemiah called and said unto the king, all is well. And he fell down to the earth upon his face before the king and said, blessed be the Lord thy God, which had delivered up the men that lifted up their hands against my lord the king. And the king said, is the young man Absalom safe? And Ahimaaz answered, when Joab sent the king's servant, and me their servant, I saw a great tumult, but I knew not what it was. Dili siya kontento sa answer. Set aside.
Diyan lang sa kasdaplin. Verse 31, and behold, Cushai came, and Cushai said, Tidings, my lord the king, for the Lord had avenged thee this day of all them that rose up against thee. And the king said unto Cushai, Is the young man Absalom saved? The same question. And Cushai answered, The enemies of my lord the king, and all that rise against thee to do thee hurt, be as that young man is. The rearing man. No? Ang hari who is very eager to hear the news. Moto iyang gusto nga paminahon. No? The very interested nga audience. Nga mao si David. Gusto niya nga paminahon kung unsay nahitabo sa iyang anak. A ready recipient of the message. So may recipient, no? Ang mga tao, sila ang mga recipient sa gospel. Si Paul, sa diya nga niabot sa Athens. Greece in Acts chapter 17. Ako lang relate. Duha ka syudad. Nihawa siya because of persecution. And then until he came to Athens. Nung niabot sa dito kay grabe ang pag-persecute, hapit siya namatay. So nagpaabot sa siya ni Silas o sa iyang uban nga mga kauban sa ministry. Pag sulod niya sa Athens, nakita niya nga grabe ang idolatry. Anang lugar. Grabe yun. Nga tungod sa iyang nakita, na-challenge siya nga, magsangyaw na po. Murag, moingon ta sa ba nga, pahulay sa ko diri, kay murag, grabe to kung bunog na agian. Kaduhan ako gikulata. Pero pagsuod niya dito, la, kung sa maning Athens, grabiha kay, daghan kay diri mga ribulto. Matod pa sa study nga, ang Athens, kung itigumon ang tanan nga mga ribulto sa tibuok Greece, sa tanan nga syudad, tanang lugar, i-compare sa Athens, dili pa makatupong. So, ingon na gid ka, dagan. Gi-describe sa Bible, very idolatrous city. Pero nagwali si Paul. Kabalo mo unsay response sa mga tao? Ang majority nag-reject. Gidala si Paul dito sa Mars Hill. Na dito mga dibutado nga mga tao, mga Greeks, no, nga gusto sila maminaw og kanang mga bag-o nga mga butang. No? Kabalo sila sa literature. Giingna si Paul. Unsa man na imong gisulti, Paul? Wa man mi nakadungog sa kudana. Unya gusto ka makigistorya namo, makikumbate ka sa mo, makikidebate ka about sa Greek mythology. Murag wa man mi kay balo ana bag-o man ang imo. Pero naay mga tao dito pipila nga na-interesado kung unsa ang iyang gisulti. Usa sa mga hard kayo nga members sa Mars Hill, usa sa mga debutado kayo, mao'y na-convert. Katong nga lalaki o katong isa ka babae, I forgot the name. You can check that in Acts chapter 17. You know, naay mga lugar nga murag gahi jud kay mga tao nga murag maingon ka nga di na lagi kumani din eh. Pero tungod kay naay mga tao diha nga giandam sa Dios ang ilang mga kasing-kasing, busa adtuan nato na bisan pipila pa na sila. It doesn't matter daghan or gamay. Kung naay tao, naay kalag atong sangyawan. Amen? Sa diha nga nakadungog ang hari sa news. Dito sa natandog. Unsay nakatandog niya? Ang kamatuoran. Amen? Ang kamatuoran. Ang mga Buddhist, very proud kay sila sa ilang religion. Ang Hindu, very proud sa ilang religion. Ang mga Muslim, very proud sa ilang religion. Any other religion around us, they're very proud. Pero seems like doon ay kulang sa ilang kasing-kasing. Their soul is crying out. Naana nila tanan, na ay kwarta, makahimo sila sa unsay gusto nila himuon. Pero deep inside their heart, there's a cry out. Doon ay paghigwaos, doon ay pagsinggit. There is an unsatisfying nga feeling. Why? Because they don't have the truth. And we understand that it is only the truth that will set us free. Pagkadungog ni David, isa, oh my son Absalom. Dito siya natandog. Isulti ang kamatuoran. Amen? Kay mauni makatandog sa tao. Nga moduol sila sa Ginoo. The run for truth. No? The right message, the running
messengers and the raring men. Na ay mga tao nga ikaw lang ang gihulatan aron madala ang mayong balita sa ila. With our heads bowed and eye closed, I pray ta, Lord, salamat kayo karon nga hapon. Salamat sa mensahe nga among nadunggan. Lord, ikaw mga blessed, Lord, nga may mga butang Ginoo nga wala na ko masulti. I pray that the Holy Spirit, Lord, will replenish, Lord, sa mga butang kinanglan ako nga i-explain, nga wala na ko ma-explain. There is an eternal Father who loves you so much. Even though it hurt Him so much, He sent His Son to die on your behalf. Ang pangutana, imo na ba siyang naangkon, isip imong maluluwas? Kung luwas na ka, unsa man ang imong gihimo to get this message speedily? Are you contributing to get this message come on time? Para ani mga tao nga ready na muangkon sa iyang pulong. Timanan na to. It's the truth that changes the life of people. Pastor. Amen. Thank you sa mensahe. The run for truth, the right message. You know, Christian,